Hello po mga kabiyos. Ah, Tag-init naman po ngayon. Sigurado po ay panay overheat na naman po mga sakyan natin ngayon. Lalo na po sa katulad sa akin na ang aking Toyota Vios ay second hand. Pero sa awa ng Panginoon naman po ay hindi pa naman po nag-overheat. Ako po, share ko lang po sa inyo kung sa mga nag-overheat po. Ang unang-unang pag ang katulad po pa nag-overheat po ang iyong sasakyan, Vios, katulad po sa akin, Toyota Vios, pero hindi pa na po nag-overheat. Ang unang-unang tingnan niyo po yung auxiliary fan. Baka po ay hindi na siya umiikot, kaya doon po siya nagkaka-problema, nag-overheat po yung ating sasakyan. Lalo na po yung mga Toyota Vios po. Yung ako po, yung Toyota Vios ko naman po, share ko lang po sa inyo. Simula po natutunan kong maglinis ng throttle body, maglinis ng intake manifold, ECU, lahat po hindi ko na po dadala sa mekaniko. Kasi po, nung ako po ay nagpupunta sa mekaniko at sa dahil mga ginagawa at hindi agad nagagawa yung sasakyan ko. Kaya ang ginawa ko po, kahit pinapagawa sa akin, pinanood ko paano ginagawa. Tinatanong ko kung paano baklasin, kung paano gawin. Hanggang natutunan ko yan. Tulad yan, yung aking Vios ay ako na lang po yung naglilinis ng throttle body. Kung ano problema na aking sakyan, ako lang paglilinis. Ngayon po, ang may tutulong ko lang po sa inyo, tulad po sa mga nakabios lang po mga nakabios po. Kung ang iyo po ay sakyan ay ang problema ay tumataas yung RPM, bumababa, umaakyat. Ang problema lang po niyan, yung throttle body po. Kailangan niyo pong palinisan. Ngayon po, kung kayo naman po ay malapit dito sa akin, dito lang po sa Cabiao, Nueva Ecija, pwede niyo pong dalhin dito sa akin. At hindi naman po ako niningil ng mahal. At presyong kaibigan lang po. Kung yan lang po yung problema yung ang RPM mo malikot, tumataas, bumababa, nakawala sa minor yun, pag ganun. Yan lang po yung problema, throttle body linisan nyo po. Ayun po, kung gusto nyo palinisan sa akin, dalhin nyo po dito sa akin. Dito lang po ako sa Nueva Ecija, sa Cabiao, Bagong Buhay. Dito lang po yung aking bahay. Kung yan lang po yung problema ng iyong sasakyan, katulad po ng Vios, kaya ko po siguro naman po kaya ko pong baklasin, kaya kong linisin. Okay po, tulad po sa mga ng ECU, pag-reset ng ECU, ay kaya ko rin po gawin. Linisin po natin yung intake manifold, kaya ko rin naman po siguro linisan kung kayo po may tiwala. At makikita nyo naman po dun sa aking YouTube channel. Sana po tingnan nyo na dun sa Charles Daily Vlogs. Makikita nyo po yung aking YouTube channel doon. At pakiclick na rin po yung pakisubscribe na rin po. At makikita nyo po yung mga ginagawa ko doon. Okay po. Basta ang maano ko lang po sa inyo, ang may tutulong ko lang po kung ang inyong pong sasakyan ay mga katulad po sa akin, second hand na, at lalo ngayon po ay panahon na mainit na naman, ay unang-una po tingnan kung nag-overtime yung sasakyan, yung auxiliary fan. Tingnan nyo po, baka po hindi na umiikot at baka naman po hindi na napapansin na yun pala na yung problema kaya nag-overtime yung sasakyan. Okay po. At sana po masipag na po maglagay ng tubig or coolant para po maiwasan mga overheat. Diba? Kaya yun ang po na masishare ko po sa inyo. Kung kayo po ay magtitiwala sa akin, kung gusto niyo pong, kung ang inyo pong kotse, tulad po Toyota Vios ay problema ay RPM, tumataas, bumababa, malikot, at ang minor ay nawawala po sa minor. Okay po?
At sana po paki-click po, paki-subscribe naman po aking channel, ang aking YouTube channel po, Charles Daily Vlogs, para po isa rin po kasi dumagdag sa aking views. Okay po. At maraming salamat po at God bless po sa inyo at sana po makatulong ako sa sinare ko po sa inyo at na aking nalalaman. At kung kayo po ay malapit po dito sa akin at pwede po kayo magtanong at pwede po akong makatulong sa inyo. Okay po. Kahit naman po walang bayad, kung talagang kailangan, okay lang po yun. Wala akong problema. Handa po akong tumulong. Okay po. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. At sana nawa ay tulungan po tayo ng may kapal at ingatan tayo sa araw-araw na ating mga gawain. Okay po. Salamat po.